Sa bisa ng kautusan ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno, hanggang October 31 na lang maninilbihan ang mga miyembro ng Supreme Court PIO o Public Information Office. Tanong tuloy ng ilan, bahagi kaya ito ng plano ni Sereno na ibalik ang korte sa anyay Days of Dignified Silence? Live mula sa Korte Suprema, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, nangangamba nga yung mga nagko-cover dito sa Supreme Court na baka kalaunan ay wala ng Public Information Officer PIO. Ito ay dahil dun sa bagong kautusan nito si Chief Justice Maria Lourdes Sereno na hanggang October 31 na lamang yung mga kasalukuyang miyembro ng PIO. Lalo pat dati sinabi na nitong si Chief Justice Sereno na gusto niyang ibalik yung Korte Suprema sa tinatawag niya na dignified silence. Sa isang order na pinirmahan ni Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno nitong Agosto, sinabi nitong hanggang October 31 na lamang mananatili sa pwesto ang 28 miyembro ng Public Information Office o PIO ng Korte Suprema, kabilang na dito ang tumatayong tagapagsalita ng Korte na si Atty. Cleo Guerra. Co-terminus o kasabay raw kasi ito ng termino ni dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Tanong tuloy ng ilan, binubuwag na ba ni Sereno ang PIO? Matatanda ang sinabi ni Sereno ilang araw pagkatapos siyang ma-appoint bilang Chief Justice na babalik ang korte sa tinatawag niyang dignified silence. Hindi sa pamamagitan ng mga spokesperson kundi sa mga desisyon nito, magsasalita raw ang korte. Pero ngayon pa lamang nangangamba na ang grupo ng mga reporter kung sakaling mawala ang PIO. If these positions are not filled up by then, the PIO would practically be a shutdown office. Isa yan sa mga kinakatakot namin kasi the Supreme Court PIO or the Public Information Office is just about the only office where media can get access to the court. So, ibig sabihin, if they're going to shut it down, sana kami kukuha ng storya or mga decisions. Kasi ang nangyayari ngayon parang there's no spokesperson for the court. The media is left to fend for itself. 1998 sa termino ni Nooy Supreme Court Chief Justice Hilario Davide, tinatag ang Supreme Court Public Information Office. Ito raw ay ginawa para ilapit sa tao ang korte. Para sa mga reporter na nagko-cover ng Korte Suprema, may practical na pangangailangan para sa tagapagsalita nito. Pwede tayo makapagtanong o pwedeng mahingi tayo ng konting paglilinaw, explanation doon sa ano yung effect nitong decision nito sa tao. Pero iba ang karanasan ni Sereno sa PIO nung Associate Justice pa lamang siya. Nagkabangga sila ni Nooy Supreme Court spokesperson Maidas Marquez sa desisyon ng korte na pinapayagang makaalis ng bansa si dating Pangulong Gloria Arroyo. Sa kanyang dissenting opinion, sinabihan ni Sereno si Marquez na wala itong karapatan na mag-interpret ng mga desisyon ng Korte Suprema. Sinubukan namin kunin ang pahayag ni Chief Justice Sereno sa pamamagitan ng mga text messages pero hindi ito sumasagot. Hindi naman matiyak ni Atty. Guerra, acting spokesperson ng korte, kung ano ang kahahantungan nila pagkatapos ng Oktubre. Sa isang text message, sinabi ni Guerra ayaw raw niyang pangunahan si Sereno. Naniniwala rin si Guerra na hindi naman daw binubuwag ni Sereno ang PIO kundi ang utos ay may kaugnayan lamang sa termino nila. Umaasa ang mga nagko-cover sa Korte Suprema na hindi isasara ni Sereno ang pintuan ng korte sa publiko. Gateway ng court to the public. Jessica, kung sakasakali ay ito yung kauna-unang pagkakataon since yung time nitong si Chief Justice Hilario Davide noong 1998 na bakante yung PIO. Kahit yung si Chief Justice Renato Puno na tinuturing ng marami na recluse, no? Medyo ilag sa media ay nagkaroon pa rin ng PIO at may pagkakataon na nai-interview pa rin namin siya, Jessica. Okay, pero Joseph, mabanggit ko lang, nag-cover din kasi ako ng Justice and the Courts, no, nung mapaghahalata tayo nito, 1980s to early 1990s. At wala akong natatandaang PIO ng Supreme Court. Ang naaalala ko nung araw, under ang clerk of court pa noon, yung Mrs. ni Justice Puno, no? Si Attorney Luz Puno. Oo. Ang decisions ng Supreme Court galing sa clerk of court. And there was no, hindi ko maalala kung there was a PIO noon, pero parang wala. So baka, kasi nga nagbukas lang ang Supreme Court sa media noong panahon ni Chief Justice Davide. And with good reason, kasi if I recall it correctly, no, kasi ang problema ng mga nagko-cover before is that, okay, may bababang desisyon. Sometimes it's highly legalese. Ibig sabihin, masyadong mataas yung lengguwahe. At
hindi rin naman tayo pwede mag-risk na tayo yung mag-interpret ng kung ano yung magiging consequence ng particular decision ng Korte Suprema. So, Okay. nung time na yun, si Chief Justice Davides saw that need na sabi baka kailangan ng tagaloob yung mag-interpret ng desisyon. At that time, si Attorney Ishmael Khan. At pinalta na lamang yan ni Maidas, no? So may dahilan kung bakit may Supreme Court PIO. At ito nga ay yun abogado siya, number 1. And number 2, siya yung pwede salita on official capacity kung ano ba yung implikasyon ng mga desisyon ng Korte Suprema. At tayo naman, ang trabaho natin ay ibaba yung diskusyon sa taong bayan para maintindihan nila yung consequence ng mga desisyon na ibinababa ng kataas-taasang hukuman, Jessica. Obviously, kailangan may kailangan may spokesperson ang Supreme Court kasi nga medyo mahirap i-interpret yung kanilang mga resolutions and decisions madalas, no? Kaya lang about the PIO, yun ang hindi klaro tayo at this point. Kasi hanggang October 31 yung extension actually ng term from August 25, yan yung time na in-appoint si Chief Justice Sereno up to October 31. So that's maybe 2 months, no? Kaya lang, hindi naman sinabi dun sa order kung ano yung magiging plano niya. Kung mag-a-appoint pa ba siya ng mga tao. Although may mga caveat doon na without prejudice to reappointment. So we have to wait. We have to wait up to maybe after October 31 kung ano yung magiging constitution ng PIO during that time, Jessica. Okay, maraming salamat, Joseph Morong.